Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. At Integrated News Team. Usapin sa bakuna, mainit pa rin. Pero mga impormasyong mahalaga, narito at ating alamin. Ano ang ibig sabihin ng vaccine cold chain? Ang vaccine cold chain ay ang pagsiguro sa kalidad ng bakuna mula sa panahon na ito ay ginawa hanggang sa panahon ng pagbabakuna. Ito dapat ay alinsunod sa rekomendasyon ng WHO ukol sa akmang temperatura ng pag-imbak at pagdala sa komunidad. Mahalaga ito dahil sensitibo ang mga bakuna at maaaring maging pahamak sa ating kalusugan kapag naiturok sa atin ang bakunang hindi naimbak sa wastong temperatura. Tamang impormasyon. Yan lamang ang solusyon sa pagkalito at disinformation. Tara, sa Bida Vaccination! Isang mensahe mula sa DOH, KPP, PCOO, Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1, Capital FM2, at Integrated News Team. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ating audio. Ayun, magandang hapon po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po? Araw tayo ng Martes. Nako, ito, medyo makulimlim, umuulan po dito sa Metro Manila. Ito pa rin po ay dulot pa rin po ng Bagyong Maring, no? Tayo dito sa Metro Manila, damay rin po dahil napakalawak po ng radius itong bagyong ito at yung mga pag-ulan. Grabe ho, ang ulan nadala nitong Bagyong Maring. Dalawa kasing bagyo ho ang nandito sa atin, yung Maring at the same time yung Nando. Mukhang nagsasanid puwersa ho sila, kaya medyo maulan, may malakas na hangin, parte ho dyan sa Northern Luzon. Kaya mamaya po ikuha ho tayo ng mga updates po sa mga nalubog po sa baha. Pero bago ho yan, narito po si Joey Figuracion, ang weather specialist po natin ng Pag-asa DOST para bigyan po tayo ng update dito ho sa Bagyong Maring. Joey, magandang hapon. Yes po, magandang hapon Alex at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sa kasalukuyan, wala na tayong bagyo sa loob ng ating area of responsibility. Yung sentro niya ay lumabas na ng ating PAR o sa PER. At
Although nasa severe tropical storm pa rin si Maring at may taglay lakas na hangin na 100 kilometers per hour malapit sa sentro at yung pagbuso niya na 125 kilometers per hour. Pakanluran pa rin ang kanyang pagkilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Pagkabat nga lumabas na siya, mayroon pa rin tayong tropical cyclone wind signals na nakataas sa ilang bahagi pa ng Northern Luzon at ng Central Luzon. Yung number 2 po ay nakataas pa rin sa Batanes, Cagayan, kasama po yung Baybuyan Island, northern portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra, Iloan, at saka yung mga probinsya dyan sa Ilocos. Itong mga lugar na ito ay makakaranas pa rin ng masungit na panahon, masungit na karagatan, at paminsan-minsang matitinding pag-ulan. Samantala, yung signal number 1 ay nakataas pa rin sa nalalabing bahagi ng Isabela, sa Nueva Vizcaya, Quirino, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, sa northern portion ng Bataan at sa northern portion ng Quezon kasama ng Pulilo Island. Itong mga lugar na ito ay makaranas pa rin ng pagbugso ng hangin at yung paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. Ating payo sa ating mga kababayang mga mariners sa mga lugar na yan ay delikado ang paglayag, kaya naman ipagpaliban mo na po. In addition to that, mayroon tayong gale warning na nakataas sa seaboards ng Southern Luzon, maging sa seaboards ng Visayas at sa seaboards ng Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Delikado rin na maglayag, kaya naman ipagpaliban mo na po, lalong-lalo na yung mga kababayan natin, mga ingisda na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Tuloy pa rin ang epekto ng habagat na pinag-ibayo ni Maring sa bahagi po o sa nalalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, sa Visayas, sa Zamboanga Peninsula, maging sa BERMM. Asahan yung kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa mga lugar na yan. Ang sunod nating update kay Maring ay mamaya pong alas 5 ng hapon. Oo, Joey, yung rainfall amount, ilan na ba? Ay bang inyong natala dyan sa inyong pag-asa? Sa pag-asa, ano bang mga rainfall? Malaki daw ang ibinuhos na ulan nitong bagyong si Maring. Sa ating pong nakalap na mga datos for the last 24 hours, no, ay mayroon na tayong naitalang about 600 millimeters of rainfall sa Baguio. Sa amount po na yan ay nalagpasan niya po yung monthly rainfall na ng Oktubre na diyan sa may Baguio station natin. Yung yung 454, tama millimeters. Tama po. Yun po yung normal for the month of October diyan sa may Baguio. So, ibig sabihin, ang isang buwang ulan ay na natatanggap normally ng Baguio ay nalagpasan in one day only. Oo, so grabe Anong sitwasyon ngayon diyan sa Baguio City? Patuloy pa rin ang ulan na buhos? Sa ating pong monitoring ay mas tuloy-tuloy ang mga pag-ulan doon, although ngayon ay humupa na ng konti, pero nasa heavy rainfall pa rin po ang naranasan doon. Hanggang kailan ang mga ulang dala nitong si Maring? Habang papalayo na si Maring, magpapatuloy pa rin ba dahil sa habagat? Tama po ba? Ngayon po ay direktang epekto pa ni Maring yung mga ulan sa norte o sa lalong-lalo na yung CAR at saka yung sa bahagi ng Ilocos region. The rest po ay yung mga maranasan doon sa areas na yun ay may mga paminsan-minsang pang matitinding pag-ulan. So the rest ng areas ng Ilocos at ng bahagi po ng Central Luzon ay paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. So, intense rainfall po doon sa Ilocos region at sa CAR, samantalang heavy rainfall or heavy rains naman ang asahan sa nalalabing bahagi ng Ilocos region, ng Ilocos, rather sa Northern Luzon at sa Central Luzon. Sa Metro Manila, tama light to moderate with times heavy rains. Tama po. May mga pag-ulan din sa iba pang bahagi ng Luzon, kasama Metro Manila. Pero light to moderate ang ating inaasahan. But minsan may mga kaakibat kasi yan na thunderstorms, kaya maghatid yan ng malalakas na pag-ulan. So ibig sabihin itong mga pag-ulan ngayon sa Metro Manila, ngayon bumubuhos ang ulan dito sa Quezon City, ito ay dahil ba sa
habagat o dala ng bagyong maring pa rin? Habagat po ay itong naranasan nating pag-ulan ngayon sa Metro Manila. Ayun, sige. So, so far, ano bang mga tingin ninyo? May mga parating pa hubang bagyo? Ngayon po, although ito si Maring maghatid ng ulan at yung habagat for the next 24 hours at even for the 48 hours itong habagat. Pero pagdating po ng latter part ng week ay hindi pa rin natin makikita yung generally fair na panahon. May mga pag-ulan pa rin maranasan dahil yung ITCC active po siya. So siya naman yung magiging dominant na system na maaaring makapekto sa Visayas at Mindanao. Although yung Northern Luzon ay magkakaroon sila ng fair weather condition in the next 2 days. Rather, after 2 days. Oo. Itong alert level, kailan itatanggalin ito? Yung alert level 2 at alert level 1 sa mga areas dyan sa Northern Luzon? Yes po, yung tropical cyclone wind signals po ay maaaring matanggal sa maaaring mamayang gabi po or bukas ng umaga. So, ating pa rin antabayan, although lumabas na po siya, may epekto pa rin po itong si Maring sa karagatan, maging sa weather, at maging sa mga pag-ulan po dyan sa Northern Luzon. So, hindi na to babalik. Walang walang, ang tawag nito, yung bumabalik-balik ang mga bagyo sa atin. Wala naman, no? Sa atin pong mga datos ay tuloy naman po itong paggalaw niya pa westward at papunta po ito doon sa may Hainan na Island. Sa China. Apo. Okay, sige. Ka Joey, maraming salamat. Wala naman po at magandang hapon. Si Ka Joey Figuracion, ang ating pong weather specialist po dyan sa Pag-asa DOST. Okay, sa puntong ito, hingi tayo ng update sa mga dinaanan po ng Bagyong Maring, particular po sa parte ho ng Apari sa sa Cagayan Valley Province. Makakasama natin ang head ng Apari Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Walang iba kundi si Ginoong Oliver Agoto. Sir Oliver, magandang hapon po sa inyo, sir. Kumusta, sir? Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Opo, si Alex Santos po to. By the way, kumusta po? Ano hong mga damages? Kumusta po ang sitwasyon ngayon as we speak po dyan sa inyo pong bayan sa Apari? As of the moment po, sir, maaliwalas na po ngayon dito sa atin. Since palayo naman na si Maring, sir. Anong mga latest yung mga nakala po ninyo mga impormasyon po dyan? Marami ho bang binahang area? Ano ho ba mga damages? Kung meron ho ba mga casualties? Ano ho bang update po dyan, sir? Sa kwan naman po, sir, as per sa report po sa atin galing sa mga BDRRMC natin, yung may mga barangays lang po na may mag-evacuees pero yung adapt a neighbor po yung ginawa nila, sir. At yung with regards naman po dun sa mga binaha, sir, mostly dun sa kasagsagan po kasi nung ulan natin, since medyo marami-rami siyang ulan na dala, may mga portion po tayo na binaha due to heavy rainfall. And as of the moment po, sir, bumaba naman yung mga tubig baha, sir. And ang kwan lang natin ngayon, sir, ang kasalukuyang nababaha na lang ngayon, sir, is yung mga nasa gilid ng Cagayan River natin, sir. Wherein yung kwan, sir, wherein kung low tide naman siya, sir, bumababa naman yung tubig natin, pero kung high tide kasi, sir, bumabalik po yung tubig natin, sir. Ito, nakikita mo sa video, ito yung Cagayan River, no? Anong nangyari? Kwan yan, sir, saan area to? Yes po, sir. Anong area to? Sa kwan niya, sa may coastal area yan, sir. Coastal to. So, ano nangyari ho dyan? Yes po, yung bang paglagay ho ninyo ng mga sandbagging dyan ay nakatulong po ba? Yes, sa awan naman po ng Diyos, sir, is malaking bagay po malaki po yung naitulong nung paglagay natin ng sandbagging dyan, sir. So far, ano ho ang mga sitwasyon? Meron ho ba mga nagsilikas? Kwan po, sir, yung mga nagsilikas lang po, sir, bali lumipat lang sila dun sa medyo mataas na
mga kabarangay din nila, sir. Wala pong lumikas sa mga evacuation center natin, sir. Oho. Ano ho ba yung mga numero nandyan ho sa inyo pong opisina, sir? Pakibigay ho kung ano pong ilang mga evacuees, ilan po yung tinutulungan ho natin, meron ho ba mga nasugatan, meron ho ba mga nalunod? Ano ho ba mga latest ho dyan sa inyo, sir? As of the moment ngayon, sir, yung mga affected families po kasi natin, sir, na reported sa atin is bine-verify po ng yung mga kasamaan natin sa DSWD, sir. Kasulukuyan po sila nag-iikot ng mga barangay na affected natin, sir. Bine-verify po nila yung mga datas kasi natin. And at the same time po, sir, yung verified po na datas po natin as of kagabi pa po to, sir, is yung lumikas lang po na galing na lumipat nga sa kabilang bahay lang nila, yung mataas na part ng barangay nila, sir, is mga 50 ay ko lang, sir, Ano po yun, sir? Marge. Sige po. So, ilan po ang... Yan. Ano po Ito po, sir. Meron po tayong data kasi dito. Yung sige po. Nasa yung lumipat po sa evacuation. Oo. Si Toran, 41 families po. Tapos sa by Centro 10, isang family lang po. Tapos yung Minanga po, dalawa. 4 families po, 4 families. Okay, so sila ngayon po ay nananatili pong nasa evacuation center, sir? Yung sir, yung sa Toran po, as of the moment, nasa kaninang kaninang mga 9 nakauwi na po sila sa bahay nila, sir. Ayun. So, kanilang bahay. Yes po. Okay. So lahat po ba ng kalsada po dyan sa Pari ay passable naman po, sir? Wala hong mga natenga po mga sasakyan, dulot po ng mga naghambalang po mga puno, mga baha, wala naman pang ganun area dyan. Problema ngayon, sir? So far, sir, lahat po ng kalsada natin, sir, nadadaanan. Okay. Meron ba kayong request sa ating pong national government na kailangan pong tugunan? O kayang-kaya ng local government ho? Ang lang po natin, sir, ang request lang po siguro natin sa national government, due po dito sa malapit kami sa coastal areas, coastal town po kami, sir. Yun po yung lagi naming tinutugunan, ginagawa namin nagsasanbaging kami dun sa part na yun, sir. Ang lang po natin dun, sir, kung pwede sana magawan siya ng kahit na dike. Yeah, sir, seawall. Sana, sir, yung yeah po. Parang kasi doon talaga, sir, Yes po, sir. Pero ano sabi ho ba ni Mayor dyan? Bakit matagal hong project ho dyan? Ba't hindi magawan ho ng project? Sa tagal na hong lagi ho kayong binibisita ho ng bagyo ho dyan. Ba't ngayon lamang ho nare-request ho yan? Actually po, sir, ang base po kasi sa initial na assessment po dun, sir, is talagang medyo malaki-laking pondo kasi din kailangan dyan, sir, pag talagang the whole stretch of coastal areas po natin, sir, yung ilalagyan ng seawall, sir. Gaano ba kahaba po yan? Gaano po kahaba po? Ilang kilometro ho yung dapat talagyan po ng dike? Actually, yan, sir, kung hanggang dun sa area po ng Apari, sir, is nasa kulang-kulang na 20 kilometers yun, sir. So nanganganib po talaga yung mga nakatira ho dyan, malapit sa tabing dagat to, coastal area? Yes po, sir, sa may part ng coastal area, sir. Nako, so every time na may bagyo pala, ganun ang ginagawa ho niyo dyan, nagsasunbagging ho kayo? Yan, dyan sa part na yan po, sir, bali, yun po yung linalagyan namin ng sandbagging, sir. Okay. Sige po. With that, iparating ho natin yan sa mga kinaukulan. No? Siguro yung inyo pong mayor mag-request sa ating pong DPWH. Meron naman dike ito. Ano yung area to? Ganun rin po ba yan? Yes po, sir. Bali, karugtong ng dike na yan, sir. Yung linagyan natin ng sandbagging, sir. Ito, no? Walang mga... Yes po. Walang dike itong area na ito. Okay. Yes Sige. po. Mabutit, nasa mabuting kalagayan po ilan natin mga kababayan po dyan. So far, wala hong casualties po, ha? Wala pong nalulod. Wala po, sir. Sawa ng Diyos, sir.
Wala naman po, sir, sa Juan Indias po. Sige po. Ka Oliver, maraming salamat po sa inyo pong panahon dito po sa Radyo Pilipinas. Thank you, sir. Okay, maraming salamat po, Sir Alex. Si Oliver Agoto po, ang head ng APARI, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Maraming salamat po sa inyong serbisyo at panahon po, sir, dito sa Radyo Pilipinas. Okay, dumako naman po tayo sa Lawag. Ang isa rin po itong area, no, na talagang kita niyo po yung water level po at yung rainfall na ibinuhos po ng Bagyong Maring. Ito, Lawag City, sumobra na sila. Sa 24-hour rainfall po, 123.4 millimeters. Yung October na rainfall, expected po sa isang buwan, 103.3 lamang. So talagang lubog sa tubig baha ngayon. Kaya alamin po natin, nasa linya ngayon po si Ma'am Erlinda Caspe, siya po ang OIC ng Lawag City Disaster Risk Reduction Management Office. Ma'am Erlinda, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Si Alex Santos po. Opo, sir. Magandang hapon po naman, Sir Alex. Opo. Ano po ang inyo pong pwede may report po? Kumusta po ang inyo pong lungsod po? Binahaw ba? Anong mga areas pong binaha? Sa ngayon po, sir, wala pa naman pong reported na baha po. Bumisita po kami sa coastal areas ng Lawag, ang Kawakan, Gabu at Metro La Paz. Mataas lang po yung alon pero hindi pa naman po umaabot yung tubig sa mga kalapit bahay po. Oho, well, batay sa report kasi ng Pag-asa DOST, sumusobra na sa rainfall ang naibuhos po dyan ni Bagyong Maring, no? 123.4 rainfall millimeters. So, kumusta po dyan? Wala naman, no? Wala po. May pagbaha lang po pero hindi naman po siya umabot na hanggang sa lang po, sa ankle. Bukong-bukong. Lang po, sir. Opo. Oo. So ano pong ginagawa ho ninyo dyan? Wala hong mga nire-rescue po ba na ating mga kababayan? Meron po, sir. Doon Wala kanina lang pong madaling araw ng about 4:48 a.m. po. Meron pong reported na natrap po na 2 tao po doon sa talahiban ng riverbank ng Padsan River po. So ano po nangyari po sa kanila? Na-rescue na po? Na-rescue po sila. Ang sabi po, according po doon sa kay Mr. Arnold Felipe, 3 days na po sila doon kasi parang meron po silang maliit na kubo and at the same time, meron po doong silang farm vegetable. 3 days na po daw sila nung mga madaling araw daw po ng about 1 a.m. Nagulat na lang daw po sila paggising nila, mataas na po yung tubig. Tapos po, humingi po sila ng saklolo. Buti na lang po, meron po yung barangay kagawad ng Barangay 19, Lawag City. Pumunta po dito sa Lawag City Operation Center kasi naka-activate po ang Emergency Operation Center ng Lawag City po. So, agad-agad pong pumunta ang rescuer po ng Lawag City at na-rescue naman po yung 2 at dinala po namin dito para bigyan po ng karampatan lunas at dahil binigyan pa rin po sila ng gamot at pinakain po at minonitor po yung kanilang kalagayan. So wala na hong mga kababayan natin na nasa mga evacuation centers po sa Lawag? Wala naman, no? Sa ngayon po, wala pa pong reported na evacuation po. Wala pa pong laman po yung ating mga evacuation center po. Pero meron po tayong damages na po sa agri. Agri products. Ano po yun? Opo. Yung pong mga sa rice po, ang damage po, total value is 1,706,250. Sa rice po yun, sir. And then sa yellow corn naman po is amounting to 15,508. And then yung pong vegetables po natin ay 20,000 po. Yun po ang nai-report na damages so far, sir. So, ito po'y dahil po sa pagbaha po, ma'am, no? Oo po. Doon po lang sa area ng sa farm lang po sa Sa? Hello? Hello, ma'am? Hello po. Saan pong parte po, ma'am? Saan po yung mga agricultural products po na nasira? Lawag po yun sa ang barangay. Ayun.
Sine-check lang ho nilang detalye ho ng kanila pong Check record. po natin, sir, pero wala pong nakalagay na basta ang nakalagay po na affected farmers po is 144 po. Mhm. Pero sigurado ho kayo na dahil po yan sa bagyong Maring po, mama? Opo. Ayun, oho. Dahil po yan sa tubig baha. Tama po ba? Nasira ho? Or dahil po sa bagyo? Hangin, hanginan o ano po bang damage po ba niyan? Hangin po. Malakas po kasi ang hangin dito, sir, pero malakas yung na. ulan po hindi po gaano. Ayun, oho. Hindi po madalas yung ulan, parang lalakas po tapos mamaya-maya Oho. hihina na po, hihinto, tapos mamaya uli. Hindi po yung talagang totaling magdamagan o yung buhos ng ulan. So, ang dahilan po ng damages po sa agri-products ay dahil po sa hangin, dala ho ng bagyong Maring. Ganun po yun. Opo. Ayun, nagkaintindihan rin po tayo. Kala ko po sa baha po nangyari po dyan. So, kumusta po ang inyo po lugar? Inuulan pa rin ba kayo dyan? Ma'am Erlinda? Ngayon po, makulimlim po, Kulimlim hindi pa rin. po, wala pong ulan sa ngayon po. Wala nang ulan, sige. With that, Ma'am Erlinda, maraming salamat sa inyo pong panahon dito sa Radyo Pilipinas. Thank you po. Okay, thank you rin po. Maraming Tita salamat. Caspe po ang OIC ng Lawag City Disaster Risk Reduction Management Office. Medyo nagkakaguluho sila sa kanila po mga listahan po, no? Kaya medyo hindi nila ma-collate po yung kanilang mga listahan po dyan. Anyway, sa ating po pagbabalik, kunin mo natin ang ilang pa mga updates po dyan sa parte ho ng Pangasinan at ilang pa lugar po sa Northern Luzon. At the same time, ating pong kumustahin po ang NDRMC kung ano po ang kanila pong ginagawa pong pag-assiste sa ilan nating mga kababayan na apektado po ng bagyong Maring. In a short while, magbabalik po tayo 1:22 po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Sakrang ka na naman ako, Paps. Kalma ka na. Nag-angkas ka pa ng bigas. Kalma na. Sa grocery ka lang nagmotor, pero ang nauwi mo, sumok na itlog. Kalma ka na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana with thermal control system. With TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 motorcycle engine oil. Sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Alam niyo bang 4.26% lamang ang inyong buwanang bayad sa kuryente ang napupunta sa pagpapatakbo ng pambansang daluyan ng kuryente? Mula nang naisa pribado ang power transmission operations, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng transmission charges. Sa bawat pisong binabayad ninyo, 0.04 centavos lamang ang napupunta sa NGCP upang panatilihing maayos at tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente patungo sa inyong lugar at saan man sa bansa. Sa ilalim ng NGCP, mas mababang singil, sigurado pa ang mahusay na serbisyo sa transmisyon ng kuryente. Ang abisong ito ay mula sa NGCP. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik po ang inyo pong Walang Sinasanto dito po sa Radyo Pilipinas. Tuloy pa rin po tayo sa ating pong pagtuwegay dito sa mga dinaanan po ng bagyong Maring, no? Inaantay lang ho natin ang mayor ho ng Baguio City dahil kumusta natin medyo matindi rin po ang pagbabaha diyan po sa kanilang lugar. Biruin mo, mataas ng lugar po sa Baguio pero sila po ay binaharin po ang ilang po mga lugar at meron po mga gumuho po mga lupat bato diyan po sa mga dinadaanan ho natin, mga usual roads leading to Baguio City. So hingi ho tayo ng update po diyan mula po sa ating pong kaibigan na Mayor Benji Magalong mula po dyan sa Baguio City. Pero bago yan, kunin natin ang report muna ng ilan po natin mga kasamaan sa probinsya, lalong-lalo po dyan sa Pangasinan. No? Kumusta natin dahil yung PDRMC daw ho ng Pangasinan patuloy na minomonitor, gumagawa ng hakbang sa pagtulong sa mga apektado po ng bagyong Maring, lalong-lalo na po yung mga nabahaan po dyan sa kanila po mga lugar. Kunin natin ang detalye mula kay Grace Aquar. Grace, go ahead.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Patuloy na inasikaso at minomonitor ng PDRRMO Pangasinan sa pangunguna ni PDRRMC Chairman Governor Amado Espino III ang kaligtasan ng mga Pangasinense sa gitna ng unos at epekto ng bagyong Maring sa lalawigan. Sa panayam kay Shalom Balulong, ang Chief ng Emergency Operations Center ng PDRRMO Pangasinan, maabot na sa mahigit 100 katao nilikas sa preemptive evacuation mula sa mga bayan ng San Jacinto, Sual, Lawak at San Fabian dahil delikado ang kanilang lugar na flood-prone at flash flood-prone areas. Gamit ang rescue truck at dump truck at aluminum boats ng WASAR team ng PDRRMO. Samantala, sinalabas na Memorandum Number 2021-05 ni PDRRMC Chairman Governor Amado Espino III, batay sa EO Number 66 Series of 2012, suspendido ang lahat ng klase sa lahat ng antas, pribado at pampublikong eskwelahan, online learning class ng mga estudyante, at suspendido rin ang mga pasok ng mga nasa ahensya ng gobyerno maliban na lamang sa mga naghahatid ng emergency services sa gitna ng bagyong Maring. Manipod Tayug, Pangasinan, Grace Aquar, Radyo Pilipinas. Thank you, Grace. Samantala, dako tayo. Sandali kung nandito na. Ongoing virtual meeting daw si Mayor Magalong. Anyway, dako tayo sa parte ng ano bang sunod sa Tugigaraw, no, sa Cagayan. Mahigit 4 na ng pamilya po nanunuluyan ngayon sa 39 na evac centers diyan po sa lalawigan dahil po sa bagyong Maring. Detalye mula kay April Racho. April, go ahead. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nasa 39 na evacuation center ang nakabukas ngayon sa lalawigan ng Cagayan bunsod ng pananalasa ng bagyong Maring. Ayon kay Disaster Reduction Management Division Focal Person Mia Carbonell ng DSWD Region 2, nasa 409 na pamilya ang nanunuluyan ngayon sa mga ito na binubuo ng 1,351 na individual. Ang mga nailikas ay pawang mula sa lalawigan ng Cagayan, partikular sa 78 barangay sa 19 na munisipalidad nito. Sa kabuuan ay nasa 1,780 na pamilya ang apektado kung saan ang iba nakikituloy muna sa kanilang mga kamag-anak o kapitbahay. Ayon sa tagapagsalita, bagamat sa ngayon ay wala pang nagre-request ng augmentation support sa kanilang opisina, direkta na silang nakikipag-ugnayan sa mga apektadong munisipalidad para malaman ang pangangailangan ng mga ito. Hanggang sa ngayon, nasa 22,457 ang naka-standby na family food pack sa kanilang mga bodega, habang nasa mahigit 8,000 naman ang non-food items. Nabawasan na ito dahil maliban kasi sa typhoon response, patuloy pa rin sa pamamahagi ang ahensya ng tulong bilang bahagi ng kanilang COVID-19 response. Manipod Tuguegarao City, dahil ni April sa Lucon Racho para Itiradyo, Pilipinas. Ayun, si April Jane sa Lucon Racho. Maraming salamat sa iyong pagbabalita mo dyan sa parte ho ng Cagayan province, no? Dahil isa rin po ang Cagayan, lalong-lalo po doon sa upper part ng area na yan. Ito po yung matindi pong tinamaan po ng bagyong Maring. Meron pa bang update sa mga bagyo, Ivy? Sino pa bang inaantay ho natin? Inaantay lang ho natin ang NDRMC, no? Para hingi tayo ng update kung ano po yung mga nakalap na ho nila, mga reports na natanggap po nila from different PDRMO, at the same time Regional Disaster Council sa area ho ng Northern Luzon. Pati Batanes, gusto natin alamin kung ano pong mga nangyari dyan. No? Dahil lang sabi ho, ang kaisa-isang landfall daw ho yata ay nangyari po dyan sa parte ho ng Cagayan. If I'm not mistaken, sa Puka Island ho yata. Yun ang banggit ho sa atin kaninang umaga. Pero alamin natin kung meron ba hong mga damages dulot nitong paghagupit. Malakas po yung hangin, no? 100, 225 kph rin po ang dalang hangin dito pong si bagyong si Maring. Yung Baguio City po, kung makikita ho ninyo ito, no? Kaya gusto natin tawagan po si Mayor Magalong. Dahil nga po, tindi ng ito. Meron pong mga kalsada ho na talagang nabagsak ko yung mga ang lalaki ng tipak ng bato, no? So talagang marami ho ang hindi makadaan at medyo binabaha pong area na yan. Meron din po tayo mga nakalap po mga video. Ito, si Mayor Magalong, nakamonitor po yan. 24 oras po yan sa kanya pong lugar. Meron po mga bahay na talagang lubog dyan po sa lungsod ng Baguio. Ito po'y batay ho sa report na kanila pong City Information Center po ng lungsod ng Baguio, LGU ng Baguio. Ayan, pinagana na rin po ang ilang pong mga kagamitan ho nila dyan para tumulong, para ma-clear ang mga daanan. Ito, medyo may putik,
Talagang walang tigil pong buhos ang ulan po dyan. Ayan. Dami po mga areas na talagang lubog sa tubig baha. At ngayon pa lamang ho sila naglilinis. Ito yung area ho siguro no, sa Cannon Road po to. Yan, meron po mga nagbagsakan pong lupa. Marami ho ang mga hindi po madaanan po dyan. If I'm not mistaken, may mga bahay pong natabunan rin po ng ng lupa. Itong parang isang tahanan, isang lugar po dyan sa Baguio City na gusto natin malaman kung kumusta ho ba ang mga nakatira ho dyan. Maaring may mga nasugatan, meron po mga napinsala po dyan ng ilan po nating mga kababayan. So antabay lang ho tayo Wala pa ba yung wala pa bang contact si NDRMC, IB? Siguro mamaya atin pong kumustahin po itong mga nangyayari po dyan. Ito na po yung epekto dito pong bagyong si Maring. Dulot nga po dahil nga hindi lamang po hangin ang dala nitong si bagyong Maring. Siguro yung hangin, ito apektado po yan yung Batanes area, pati yung northern tip po ng Cagayan. Pero itong ulan, ito yung nakakagulat po, no? Yung ulan dala po nito. Kung makikita ho ninyo yung yung binabanggit nga po ng tawag nito yung hydro group po ng Pag-asa DOST. Talagang mataas, no? Lalo-lalo po yung Baguio City. Hindi ho nila kalain po yung ulang dala. Dahil nga ho sa mataas pong area nila, sila ho talagang sasaluho ng lahat ng tubig na galing po yan sa sa kalangitan. Kaya sila ho unang-una hong nababagsakan po ng tubig ulan. Kaya 625.3 millimeters na po. Sobra na po yan, no? More than sa 1 month na buhos sa ulan expected. Yan may calculation po ng ating pong hydro department po ng ating pong Pag-asa DOST. So from 454, ito lang yung usual na monthly ho na rainfall. Pero within 24 hours lamang, kita nyo ang binuhos po is 625. Kaya tama nga talaga, no? Na meron pala talagang mga pagbaha po dyan sa area na yan. Pero nakakagulat, mataas na ho yung area ng Baguio pero sila pa rin po ang binabaha po dyan. Siguro hingi ho tayo ng update sa kung malilibre ho si Mayor Magalong. Okay, nasa linya ngayon po si Ginoong Ronald de Guzman. Siya po ang hepe ng Dagupan City Disaster Risk Reduction Management Office. Sir Ronald, good afternoon sir. Si Alex Santos po. Sir, gandang hapon po sa inyo lahat po. Opo, kumusta po ang Dagupan sir? Anong update po natin ho dyan? Kumusta ang sitwasyon? Binabahaw ho ba ang buong Dagupan? May mga other areas lang po na medyo yung nabaha po. Ito yung mga malalapit po sa ilog nga po. And ito sa katunayan nga, medyo tumila nga yung ulan. Medyo naging light rains na po siya. On and off na light rains ngayon ang nararanasan namin ngayon dito sa Dagupan po. Pero passable naman po mga kalsada, sir? Yung kaninang madaling araw lang po, sir, medyo hindi po passable yung mga daan kasi yun ang nagiging problema namin din dito pag nagkaroon ng ganitong mga bagyo tapos sasabayan siya ng high tide. Ang nagkakos ng flooding po dito sa amin is yung high tide po. Kaya kanina medyo hindi po passable yung mga intersections po namin dito sa downtown areas po. Pero simula kanina around after mga 2 hours, 3 hours din, unti-unting bumababa din po yung tubig din. Kaya ngayon, passable na po yung mga daan po namin dito sa syudad po. Mostly of the streets ay madadaanan naman po, sir, no? What about sa mga highway, sir? Na konektado po sa Dagupan? Yung mga highways po naman natin, wala naman pong problema sa mga highways natin po. Bali, ito na ang alternate routes ng mga motorista natin na pupunta dito sa inner cities po natin. Wala ho bang mga na-evacuate po dyan sa mga kababayan natin from Dagupan, sir? Yes, sir. May mga na-evacuate din po tayo dahil nga po medyo mababa yung pagbaba ng tubig kasi ito nga, sa kasalukuyan pababa pa lang yung tubig. Kaya may mga ibang residente, medyo lubog pa rin yung bahay nila dahil nga po sa yung location ng bahay nila kasi especially itong mga malapit sa Kailugan po. Nagulat ho ba kayo, sir, sa ulang dalahon nitong bagyong Maring, sir? Yung naman na expected na rin namin kasi
nagkaroon din ng pre-disaster risk assessment ang Office of Civil Defense Region 1. In-inform na rin kami na ito yung possible na magiging scenario po, yung pagulan. Ito na nga yung talagang nature ng dagupan. Kapag talagang umuulan sa kabundukan natin, kami yung talagang sumasalo ng mga tubig na nanggagaling sa taas po. And yung isang naging problema lang po kanina madaling araw is tumabay po yung high tide po ng mga alauna. Kaya ito po, nagkaroon ng flooding dito sa amin, especially yung mga thoroughfares natin na nabaha. Wala ho bang utos si Mayor na pansamantala ay dahil po dito sa Bagyong Maring, tuloy pa rin po ba ang pasok ko ng ating po mga kawani ng pamalaan po, mga workers po? Ano yung kwan po, kanina nagkaroon po ng suspension na po kaninang umaga, yung pati klase po. Pero except yung mga kwan po, yung mga officers na engaged dito sa emergency disaster operations po. Okay, with regards naman po sa mga agri-products ho ninyo dyan, di ba ang kilala ho dagupan sa mga nag-aalaga ho ng bangus, no? Kumusta po? Hindi ho ba nasira ang kanila po mga dyan, alagang isda? Yun po, bali right now po, ang agriculture office po namin, kasalukuyan pong nagkakandak po ng damage assessment po, tapos nagkakandak po ng monitoring regarding sa mga naapektuhan na mangingisda po natin. Okay. Wala ho kayong mga pangailangan po from the national government? Baka pwede ho kayong maayudahan po dyan? So far naman, nakapag-close coordinate naman po kami sa Office of Civil Defense Region 1 and nakikipag-coordinate po sila sa amin in close contact po, including po yung PDRRMO po, sir. Okay. So sa ngayon po ba, umuulan pa rin po ba dyan o tumila na? Sa ngayon po, naging kwan na siya, medyo lumiliwanag na rin, tapos yung instead na yung katulad kahapon na malakas yung pagulan, ngayon medyo light rains na rin, tapos on and off po siya. Okay. So with that, baka meron pa ho kayong mga updates po. Wala na ho. Kumusta ho? Wala ho ba mga nagbagsakan mga puno? Wala naman ho? Walang hangin masyado? Wala namang epekto po yung hangin. Mga kwan lang siguro, dito lang siguro may cases lang kami na dalawang bumagsak na puno. Pero yun naman, na-clear naman po kagad kahapon po. Pero ramdam mo ninyo yung... Ang naging effect dito sa amin is yung pagulan, sir. Pagulan po. Pero ramdam mo rin ninyo yung hanging dalahon nitong Bagyong Maring? Meron rin, no? Meron din po, sir. Average nga po, sir. Nagkakaroon siguro ang average siguro mga 50 to 60 kilometers po yung estimate po namin na wind speed niya. Pero nag-start siya kahapon, then kanina mga madaling araw na rin, medyo tumingin na rin siya. Hindi siya gaanong kalakasan yung hangin. Parang moderate to strong lang siya. Tapos parang yung pabugso-bugso lang ng paminsan-minsan mga ganun, sir. Okay. Sige po. With that, thank you so much po, Ka Ronald, sa inyo pong oras dito po sa Radyo Pilipinas. Thank you, sir. Likewise. Maraming salamat din po sa inyo, sir. Gandang hapon po. Ingat po kayo, sir. Thank you, sir. Si Ronald De Guzman po, ng head ng Dagupan City Disaster Risk Reduction Management Office. So, medyo okay pala ho yung kanilang area, no? Pero may mga ilang bayan po, mga munisipyo dyan po sa Pangasinan, batay na rin po sa report na rin kanina ni Grace Acquar, no? Meron po mga areas talaga na binaha, pero dyan po sa kanila pong lungsod, so far, mukhang balik na ho sa normal at humupa na rin po yung mga tubig baha na dala ho nitong bagyong si Maring na dala po ng tubig ulan, ha? Yan po sa kanila pong area na yan. Okay, inaantay lang ho natin kung sino pa ho ang ating pong si Mark Timbal ay nagre-ready na. Ito na. Para kumustahin po natin kung ano po mga updates na natanggap na ho ng NDRRMC. Kakusapin ho natin si Ginoong Mark Timbal. Sir Mark, good afternoon, sir. Alex Santos po. Sir Alex, good afternoon po at sa mga kasama natin sa ating himpilan at mga kababayan po natin. Good afternoon po sa lahat. Sir Mark, anong latest yung natanggap po ninyo dyan? Nakausap ko na po yung ilang po mga PDRMO, pati City Disaster Risk Reduction Management Office. So far, humupa na daw ho yung tubig baha na dulot nitong Bagyong Maring. Ano ho bang mga natanggap po ninyo? Baka may mga ibang areas po ang so far ay lubog pa rin po sa tubig baha, sir. Tama po kayo dyan, sir. Ongoing pa rin ang operations doon sa iba't ibang location na naka-experience ng flooding since last night. Yung ating pong NDRRMC ay patuloy po yung pakikipag-ugnayan sa ating mga LGUs at saka sa regional disaster councils natin
para po sa pagresponde dito sa mga naganap na emergencies na ito, lalo na yung mga naghihingi ng rescue. Diyan po sa La Union, pati sa Ilocos Sur. And one of the good things here, Sir Alex, kasi dahil alam nyo naman, since Thursday pa, yung ating preparation for Maring and Nando pa noon, nakapreposisyon na po yung ating mga relief support, yung ating rescue teams, at saka yung ating road clearing operations. Kaya daglian po itong na-deploy para matulungan yung ating mga local government rescue teams. Sa pag-uulat po natin this afternoon, sir, we have received reports po that we lost 9 people in different location. May namatay po tayong kababayan. Siyam po yan, 3 po yung namatay sa landslide dyan sa La Trinidad, Benguet, na naganap kagabi. May pinagahanap pa din po. Diyan naman din sa Itogon, Benguet, we lost 1 person sa landslide. Isa pong nalunod dyan sa Claveria, Cagayan, at 4 po ang nadisgrasya dyan sa flash flood sa Nara, Palawan. These 9 people po are still undergoing validation process mula po sa regional councils natin. We also have 2 injured persons and 11 missing persons in various locations po na naapektuhan po nitong bagyo. We had 15 flooding incidents, 4 landslides, and affected population umabot po ng 1,638. Nakapag-evacuate naman po tayo ng ating mga kababayan as part of our effort po na to preemptively remove them from the danger zones. Kaya po, tuloy-tuloy po yung ating pagmamonitor dito sa evacuated populations natin, Sir Alex. Doon po sa siyam na namatay, ito po'y dahil po sa lumambot na ho yung lupa, no? Doon sa Benguet, ilan ho yung namatay ho doon? Opo, dyan po sa Benguet, 4 po ang ating na-identify, 3 po dyan sa La Trinidad at isa dyan sa Ampucaw in Itogon, Benguet. Bilang pag-iingat din po ng ating local government units dyan sa Cordilleras ay temporarily nagsara muna tayo ng mga kalye na landslide prone. Iba naman po sinara dahil talaga naganap na yung landslide and ongoing itong ating clearing operations. I've heard that Nagilian is still open but the others po ay temporarily closed for the time being, sir. Itong sa Benguet ay dahil ho ba to sa tuloy-tuloy pong buhos ang ulan dyan, no? Talagang naging Totoo po yan. na po yung lupa dyan. Ano ho yung mga namatay ho doon? Is a family po ba? Pamilya ho ba yun? Ang nabalitaan po natin, Sir Alex, yan po dyan sa Mayla Trinidad, I think it's a family po na natabunan eh. Yeah. Ang na-retrieve po na bodies ay 3 bata, minors po, and other 2 victims po are still being searched for nitong ating mga rescue teams. On another note din, Sir Alex, di ba ongoing yung operations for search and rescue dyan sa flooded area sa Narvacan in Ilocos Sur. Meron pong family na nag-send ng message at ito po ay ina-actionan na ng ating mga kasamahan, although since early morning pa ata sila nagpadala ng mensahe. The thing is, andun na yung rescuers natin pero medyo malakas yung agos ng tubig baha. Sinisigurado po natin na hindi din madisgrasya yung mga rescuers in doing the operation. Kaya po nag-aantabay po sila na medyo humupa ng konti yung tubig or medyo humina yung pag-agos para diretso po ma-rescue itong mga kababayan po natin. In Narvacan, Ilocos Sur po to, sir? Tama po kayo dyan, sir. Yes, sir. Ano po tuloy-tuloy po yun. Ano po ba sila? Mga mangingisda ho ba yan? Or no, sir. I think it's a community po eh. Sa community level po ito eh. Not hindi po sa dagat. At yung nangyari po na yan is mukhang naabutan sila ng pagbaha doon sa community. Nako. So, kaya po dito mas highlight po natin talaga, Sir Alex, na since Thursday kasi we made the announcement po na more than 1,000 community barangays are hazard prone for landslide and flooding. At ang hina-highlight po natin talaga dito yung ginagawang preemptive evacuation ng mga LGUs para maiwasan po yung mga ganyan. But the thing is, tandaan po natin sa mga kababayan natin, wala na pong parang
area na hindi binabaha, na hindi na naka-experience ng pagbaha. Yes. Kasi ang nagiging reasoning minsan hindi naman kami binaha dito kaya hindi umaalis yung iba nating kababayan. Pero the risk is present po. Kaya wag po nating antayin na mangyari yan. Kapag sinabi po ng ating mga LGUs na dapat po mag-evacuate, wag po tayo mag-atubili na gawin po yun. Kasi hindi po talaga natin sure din kung ano po mangyayari. Dahil nga baka akala ho nila malayo ho yung bagyo, pero nga yung ulan na dala, no? Dahil meron ho tayong 3 bagyong pumasok, no? Lani, itong si Maring at si Nando. Talagang nagsanib puwersa, kaya yung ulan na buhos, kita nyo naman na nababanggit nga ho ng Pag-asa, ito nga ho yung number of yung tubig na dala nitong rainfall. Ang Baguio City talagang apektado. So ano pong may ayuda hong may papadala ho ng ating pong NDRMC dito po sa Baguio City at ilang pa mga areas po dyan, sir? Yes, sir. Part of our preparations po yung pag-inventaryo ng ating mga relief items. Dito sa national stockpiles po natin under DSWD, we still have more than 1 billion pesos worth of family food packs and standby funds, non-food items na ready for deployment in case na kailanganin ng mga local government units natin. But as was informed by the Regional Disaster Council, for example, sa Region 1 po, lahat po ng level of operation ay pasok pa rin sa kanilang capability, pasok pa rin po sa kanilang paghahanda. So meaning to say, yung kanilang relief stockpiles, yung rescue teams nila, the operations people, kayang-kaya pa po i-manage yung situation na yan. Total, humuhupa na rin naman po yung bagyo dahil paalis na siya, pero tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho. Okay. Idulog ko na lang po sa inyo, Sir Mark, no, dahil nakausap ko po kanina ang head po ng Apari Municipal Disaster Risk Reduction Office na si Oliver Agoton. Binabanggit ho niya, Sir Mark, para matagal na daw nila yatang request dahil alam mo natin na nasa coastal area pong Apari, yun daw sandbagging ho nila kapag may bagyo at may malakas na ulan at dala ho ng mga bagyo, ganito hong ginagawa ho nila, sandbagging. Kung pwede daw i-request sa national government na kumaring gawan daw ng dike. Ituloy daw yung dike na yan? Opo. Kapag ang ginagawa po kasi natin as part of the disaster prevention and mitigation activities natin, pag may proposal po ang ating LGU for the creation of a dike, seawall, flood control infrastructure, inaaral po natin yan at ating pinupondohan if sa pagsusuri ay talagang kailangan ng community. So ini-encourage po natin ang ating mga counterparts dyan sa ground na to submit this proposal para po masuri natin at mapondohan once approved para ito po ay maisagawa natin kaagad. Ito po naman ay para sa proteksyon ng mga kababayan po natin. So mukhang hindi naman siguro sila mahihirapan for that particular proposal. Opo, dahil ang kailangan nung siguro dyan, kaysa naman araw-arawin nila maglagay yung sandbagging ho dyan. Kapag may parating, at least long-term na po yung, yung seawall, no? Pag meron po magtaas sa tubig. Totoo po. At hindi naman din po kailangan na infrastructure talaga kasi we also have non-infrastructure remedies kagaya po ng pagtatanim natin ng mga mangroves. This also supports that effort. At pati din yung pagbibigay natin ng easement, yung kumbaga nilalayo natin yung community from that danger zone as well. So it's either we relocate or give room doon sa area para hindi tayo basta manganib yung communities natin, I mean. Okay, sige po. With that, Sir Mark, thank you so much po for your information, mga details po na binigay niyo po dito po sa Radyo Pilipinas. Thank you, sir. Thank you, Sir Alex. Ingat po tayo palagi. Good afternoon po. Si Sir Mark Timbal po ang tagapagsalita po ng inyo pong NDRMC at ng Office of the Civil Defense. Thank you so much po, sir. Okay, break muna tayo. 1:48 na po ng hapon. Ito pa rin po ang Radyo Pilipinas. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Sakrang ka na naman ako, Paps. Kalma ka na. Nag-angkas ka pa ng bigas. Kalma na. Sa grocery ka lang nagmotor, pero ang nauwi mo, sunog na itlog. Kalma ka na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana with thermal control system. With TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 motorcycle engine oil. Sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Kainin mo, na-miss mo na, no? Ang sariwang simoy ng hangin.
ang tawanan ng mga barkada, ang makipagkwentuhan sa mga kaibigan, lalo na ang makapiling ang pamilya. Nandun pa rin lahat yun. Nandun pa rin sila. At miss ka na rin nila. Kaya bumalik ka na sa atin. Bumalik ka na sa bagong pag-asa sa probinsya. Mula nung umalis ka, marami nang nagbago. Tuloy-tuloy na ang pag-unlad doon. Kaya tuloy-tuloy na rin ang pag-asenso sa probinsya. Balik na ta sa ato. Adto lang sa website balikprobinsya.ph. Bisitahi ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program official Facebook page. O tawagi ang 0919-069-2530 or 0919-065-7896. Aron mapangutana kung unsaon. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, we have 5 minutes to go bago ho mag-alauna 55. Latest ho natin sa ito, meron pong anunsyo ang Metro Manila Council sa pamagitan po ng kanila pong chairman na si Mayor Edwin Olivares, ang chairman po ng MMC. At ang sabi ho niya, paigsiin na ho ang ating pong curfew dito sa Metro Manila simula po alas 12 ng hating gabi, 12 midnight, hanggang alas 4 na lamang ho ng madaling araw. So, maigsi na ho. So, ibig sabihin po niyan, kapag shorter ang curfew hours, abay maigi na hong makapaglabas na ho ang ilan po natin mga kababayan, no, na hindi na tayo nagmamadali. Minsan, nung last natin, galing ho tayo ng galing ho tayo ng 10 PM to 4 PM, kaya yung ina natin mga kababayan nagmamadali. Pero less naman siguro nahuhuli po kapag naabutan ka sa kalye. Pero siguro kung wala ka naman pong valid reason kung bakit ka late na umuuwi, kunyari kung ikaw naman po ay frontliners, siguro kaya mo naman po i-explica kung bakit ka late na umuwi at hindi ka naman siguro po huhulihin. Pero kung doon po sa mga tambay, walang ginagawa, hindi naman po busy sa kanila pong buhay, yan talaga dapat pong pagsabihan. Pero ngayon, dahil nga sa bumababa na ng bilang na ating pong cases ito sa Metro Manila, so far, since yesterday, kita ho ninyo, ang latest po, nasa below 10,000 na ho tayo. Nasa 8,000 na lamang po ang bilang ng kaso per day dito sa buong Pilipinas. At sa Metro Manila, pababa na ho ng pababa. Siguro, baka mamaya, hindi naman sa manghuhula, pero maaring yung level na yan, yung 8,000 per day sa buong Pilipinas, kung dito sa NCR ay nag-contribute po ng 1,445 po. Kahapon, siguro, i-less lang na siguro natin ng less than 1,000 po ang may tatala po sa NCR. Bakit kanyo? Dahil siguro ho yan na medyo, medyo less na ho ang hawaan. Ang explanation nga sa atin ni Dr. Ted Herbosa, kung talaga hong marami na ho nababakunahan dito sa ating pong rayon, sa NCR, sa Metro Manila, less na ho yung, yung viral load mo. Kunyari, kung meron na ho diyang mga nagdadala ho, may taglay na sakit, na COVID-19, kung tayo po'y bakunado, medyo relax ho tayo. Dahil nga, ang impact sa'yo, less. Dahil nga, merong lumalaban sa inyo na, na antibodies. So, yung viral load ninyo, kaya ho niyang, talunin. At the same time, hindi ka pwedeng manghawa pa. Kunyari, kung naipasa sa'yo, meron kang depensa, meron kang antibodies, labanan mo yung COVID-19 na nandyan, pumasok sa'yo, hindi ka mahantong po sa severe case. Diba? Yan lang lagi naman natin sinasabi. At the same time, hindi ka rin po makapanghawa. Yan ang importanteng dulot po ng bakuna sa atin. So, sabi nga ng Pangulong Duterte kahapon, kagabi, sa kanya pong Talk to the People, by December, sigurado pong masayang-masaya especially dito sa NCR. Naku, baka mainggit na naman po ang ilan po nating mga kalapit pong probinsya at ilang po mga lugar sa Visayas at Mindanao, bakit po ang NCR lamang po ang may ganun? Gusto natin, lahat po tayo, by December, masaya po ang buong Pilipinas pagdating ng Pasko. Before Christmas, sana po
lahat na ho ay mababakunahan. Pero yun nga, na nakikita lang natin, ang whole Philippines at the same time yung NCR, ang lagi ho nababanggit sa report po kung ilan na po ang nababakunahan. Pero siguro, pag tinignan naman ho ninyo sa, sabi nga ho ni Dr. Ted, no? Kung tingnan ho ninyo sa listahan po na per region or per areas, lahat naman po siguro po ay nabibigyan po ng bakuna. Ang problema lang daw ho, merong ilang dyan, mabagal daw ho ang kanila pong vaccination rollout sa kanila pong mga nasasakupan. So kailangan, bilis-bilisan. Kung may mga anti-vaxxers po dyan, pilitin ho ninyo na sila po'y magpabakuna na. Okay? So with that, tayo po'y magbantay pa rin, ha? Mag-ingat pa rin po sa COVID-19, lalo na kung kayo po'y unvaccinated. Mag-ingat pa rin po tayo. Okay? 1:55 na po. Susunod na ang news advisory po ng ating pong himpilan. At maraming salamat po sa ating pong kasamahan, sina Ivy Grace Rivera at si Sir Rolly Bumatayo at maging si Ronel Abundo at si Roxanne Uamil at si Mika Go. Marami sila ngayon. Naka-work from home pala ho sila. At si Ivy. Maraming salamat, Ivy. At sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, thank you so much. Until tomorrow. Bye for now. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news. Di ka umaatras sa sakit na marahas. Kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan. Kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Ngayong gabi sa Ulat Bayan. Cyclone. Hindi nang protocol. O ang cashless toll payment. Kung basta pong nakatutok ngayon, CCTV.